Ang nakaraan. Napalabas na nga ni Jongwon ang kanyang demonyong monghe, na nagdahilan sa pagpatay nito sa shaman. Nakita naman ito ni Lady Sok at kinumpronta siya, subalit ginamit ito ni Jongwon, kaya't umuwi siyang luhaan. Nahuli naman ni Jongwon ang nag-iispiya sa kanila. Hindi makapaniwala si Go Chan na nilapag ni Jongwon ang sugatang katawan ni Jo Il-sang. Nakilala naman niya agad ito, siya ang isa sa mga guard ng pangalawang prinsipe. Kaya't natanong ni Jongwon kung bakit siya nasa kanila at nakamask pa. Napagdesisyonan nila na papaaminin na lang ito kahit nalabag sa kalooban ni Go Chan at nangangamba para sa kaligtasan ng isang guard. Nanginginig ang boses ni Jo Il-sang nang itanong niya, "Ano bang ginawa mo sa katawan ko?" Ngumiti si Mok Gyeong-on nang nakakatakot, ang kanyang mga matay walang buhay. Ano nga bang ginawa nila? Naramdaman ni Jo Il-sang ang bagong uri ng takot, na pagtanto niyang maaaring hindi ito ang Mok Gyeong-un na kilala niya. Totoo bang siya ang pinakamasama sa mga kapatid ng pamilyang Mok? Iba ang pakiramdam ng paligid ni Mok, para bang nakatayo siya sa harap ng isang hindi karaniwang tao. Lumapit si Jongwon at nagsalita ng kaswal, "Mukhang kinakabahan ka. Ginamit namin ang Mokwisan sa'yo. Ang paghahalo ng mga halamang gamot ay maaaring magparalisa sa lahat maliban sa iyong ulo," paliwanag ni Jongwon. Napalunok si Jo Il-sang nang may kaba. Sino ba itong tao na ito? Kailan pa siya nagkaroon ng ganitong kaalaman tungkol sa mga halamang gamot? Yumuko si Jongwon, nagkatinginan sila. Ang mahalaga ay bakit ka pinadala ni Mok Eun-pyong. Nanatiling tahimik si Jo, tumatangging magbigay ng impormasyon. Bumuntong hininga si Jongwon at tumawa, halatang natutuwa sa sitwasyon. Naging mabigat ang bibig ko. Ano ang gagawin ko? Kinuha ni Jongwon ang isang kakaibang patalim. Ito ang hasak, ginagamit sa pagputol ng mga halamang gamot. Madali nitong mapuputol ang mga daliri at paa. Huwag, baliw ka, pakiusap ni Jo Il-sang, ngunit walang takot na pinutol ni Jongwon ang dalawa niyang daliri. Sabi mo kaya mong isakripisyo ang buhay mo. Patunayan mo, utos ni Jongwon. Hindi makapagsalita si Jo Il-sang, gulong-gulo ang isip sa pagkabigla. Kinuha ni Jongwon ang isang kahon na may lumang libro na nakatali sa rosaryo. Ang librong ito ay tinatakan, sabi ni Jongwon. Ang tatak ay humihina kapag ito ay pinatakan ng dugo ng masamang tao. Biglang sinugatan ni Jongwon ang liig ni Jo. Bumulwak ang dugo sa libro, binasa ang mga rosaryo. Nag-crack ang mga ito at nagsimulang bumuhos ang dugo mula sa mga dingding ng kuweba, lumikha ng isang nakakakilabot na tanhawin. Natulala si Jongwon sa mga nagyayari sa paligid ng ang dugo ay unti-unti nang nagkakaroon ng hugis. Bigla itong lumiwanag at nakitang isa itong babaeng espiritu na nakulong sa librong ginamit niya. Labis pa rin ang kanyang pagkatulala habang siya ay nilalapitan nito, nasaksihan niyang ito ay napakagandang babae. Nang makalabas na ang espiritu ay agad nitong pinadapa si Jongwon sa ubod lakas nitong kapangyarihan, walang kalaban-laban si Jongwon at siya ay nabigla na lang. Punghang na tao, ialay mo ang kaluluwa mo sa akin, sabi ng Azure Ghost. Ang ikalimang antas ng mga spiritu, ang Azure Ghost ay isang napakadelikadong nilalang na nangangailangan ng hindi bababa sa 10 tao upang makontrol. Ito ay isang mapaghiganting espiritu na umiiral ng mahigit 100 taon, na kayang magdulot ng mga makabuluhang epekto sa loob ng isang nakatakdang kapaligiran, kabilang ang mga halusinasyon at mga sakit. Hinarap ng nilalang si Mo Kyung-on, na sa pilitang hinila sa harap nito ng isang malakas na puwersa. Sinubukan ng nilalang si Mo Kyung-on, na sa kabila ng napakabigat na sitwasyon, ay nananatiling matapang. Ang espiritu, na nagsasalita ng malinaw, ay nag-aalok ng isang kasunduan. Kung iaalay niya ang kanyang kaluluwa, tutuparin ng espiritu ang kanyang hiling at aalisin ang kanyang mga kaaway. Sa kabila ng napakalakas na kapangyarihan ng espiritu, na ipinakita sa pamamagitan ng pagmamanipula ng dugo upang pigilan at saktan siya, itinanggi ni Jongwon ang nararamdamang realidad at tumakas mula sa ilusyon at ikinagulat ito ng espiritu. Patuloy pa rin ang pag-atake ng Azure Ghost kay Jongwon kahit na nakatakas na ito. Sa kanilang pagkakaharap, napagtanto ni Mo Kyung-un na ang kapangyarihan ng espiritu ay konektado sa isang aklat na gawa sa balat ng tao. Sa isang desperado at hindi pangkaraniwang hakbang, pinunit at ninuya niya ang balat ng aklat. Ang pagkilos na ito ay nagdulot ng matinding pagkabalisa sa espiritu, na nagbunyag ng kahinaan nito at nakagulo sa kapangyarihan nito. Nagagalaiti ang Azure Ghost kay Jongwon sa kanyang ginawa,
kaya't sinugod siya nito. Pilit na pinapaluwa ang kinain niyang balat ng libro, ngunit napag-alaman na ni Jongwon na hindi mahahawakan ng Azure Ghost ang libro. Sa labis na pag-atake nito ay unti-unti namang naiintindihan ni Jongwon ang matinding nararamdaman nito na paghihiganti, kung kaya't nagkaroon siya ng simpatya dito sapagkat pareho lang ang kanilang nararamdaman, at ang gustong gawin. Isang kakaibang eksena ang lumitaw sa isipan ni Mo Kyung-on. Ang buong lugar ay nabahira ng dugo, at maraming tao ang mabrutal na pinatay. Sa gitna ng lahat ng ito, isang espiritu na basa sa dugo ang humihinga ng malalim, may espada na nakatusok sa lupa. Nililingon ng espiritu ang trono kung saan may isang nakaupong mayabang na tao. Puno ng galit ang espiritu habang sumisigaw, ngunit walang tinig ang narinig. Kumuha ito ng espada at sinubukang atakihin, ngunit inipit ng tao sa trono ang kamay sa dibdib ng espiritu, at kinuha ang puso nito. Sumigaw sa sakit ang espiritu, at natapos ang pangitain. Nakita ni Mo Kyung-on ang espiritu, ngayon ay nakahandusay sa gitna matapos itong patayin, at ikinulong dito mismo sa libro. Biglang nagising si Jongwon sa kanyang mga nakita. At sa kasalukuyan naman ay makikita ang Azure Ghost na naingis, at nalulungkot dahil sa mayroong red string na nakatali sa kanya patungo kay Jongwon, at isa lang ang ibig sabihin nito. Siya ay naging alipin, kaya't labis ang pagkadismaya nito. Sobrang tuwa naman ni Jongwon at nadagdagan na naman ang kanyang kapangyarihan.